Tuloy na ba, Senator Grace po? By the way ha, alak-lak-lak din ito gaya ni Lisa Palaka. Sabi niya. Ito yung shinare niya. Style nyo, bulok. So tuloy ng impeachment, nagkahatian na kasi. Ito ngayon yung bagong chismis. Naalala nyo yung kwento ng PDAF? Yung impeachment kay Renato Corona? Nagkaroon ho ng chismis na nagkabayaran sa Senado para ma-impeach si Renato Corona. Yan! Game! Pag-usapan na natin to, bagong chismis. Hindi naman ako tagapagpatol sa chismis. So, pero, meron nung kasi mga chismis na kapatol-patol. Kahit tayo mong pansinin, parang gusto mong pansinin kasi alam mong it will set a precedent eh. Alam mo kasi na posible itong kagatin. Related ho ito, mga kakotsero, sa na zero na PhilHealth subsidy. Pag-usapan muna natin kasi ito paulit-ulit talaga eh. Ang daming, pati mga kakamping at mga dilaw nakikisakay dito sa PhilHealth issue. Natatawa nga ako eh. Kasi sinasakyan na ng mga DDMs ang mga dilaw at kakamping. So ngayon mga kotsero, totoo na. They've come full circle. Oo, ang mga DDMs. At totoo na nating masasabi na ang mga DDMs, mga dating dilawan supporters, hindi na Duterte. Hindi na diehard Duterte supporters. Hindi na po. DDS ay mga dating dilawan supporters. Oo, bumalik na sila sa kanilang mga pinanggalingan. Uulitin ko lang po. First and foremost, ang hindi po binigay sa PhilHealth ay subsidy. Ibig sabihin, sobrang pondo, gratuity yan. Hindi ho mandated ang ating gobyerno na pondohan ng PhilHealth. Pinopondohan lang ho ang PhilHealth pag kailangan. At kinailangan po yan nung pandemic. And mga kotsero, alam naman natin, Duterte ang humawak ng gobyerno during the pandemic. So hindi ako magtataka kung ang PhilHealth ay nagamit bilang mekanismo para makapagnakaw ng pera ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Sinabi ko na ho yan kahapon. In fact, yung mga kaibigan po ni Digong ay kumita ng wagas dyan sa pamamagitan ng mga ghost dialysis centers. Nauso yun ng panahon ni Diggs. Kunyaring dialysis center, mga maniningil sa PhilHealth ng mga pasyente daw ng kanilang allotment. Pero totoo, wala talagang dialysis center. In fact, meron nga pong whistleblower na nagsalita na ang PhilHealth ay nananakawan ng 132 billion pesos per year. So hindi ako magtataka kung si Digong ay kumita dyan. So, that's one thing. So ngayon mga kotsero, hindi na ho pinondohan. Actually, mali pa nga yung sinasabi ng mga dilawan tsaka ng mga DDS. Sinasabi nila, PhilHealth was defunded. Oo, or tinanggalan daw ng pondo. Hindi po totoo yan. Lalong-lalo ka na, Ted Pailon, narinig kita. Nagkakalat ka na naman ng mo. Hindi ho pwedeng i-defund ang PhilHealth, number one. Hindi ho pwedeng tanggalan ng pondo ang PhilHealth dahil meron siyang sariling pondo. Meron nung batas tungkol sa PhilHealth. Para ma-defund mo ang PhilHealth, kailangan mo siyang tanggalan ng charter. Bakit? Kasi PhilHealth is a GOCC, government-owned and controlled corporation. Yes, it is government-owned, it is government-controlled, but, and multiple buts, it is independent. It functions independently of the national government. Ibig sabihin, iba ang pagpapatakbo dyan. Kasi nga GOCC siya. So hindi mo pwedeng tanggalan ng pondo ang PhilHealth kasi may sarili siyang pondo. Kumikita siya ng sarili niya. Bakit? Paano siya kumikita ng sarili niya? Gobyerno siya. Opo, kumikita po siya ng sarili niya sa pamamagitan ng kinakalta sa atin. Ang mga OFW po bago umalis, kailangan may PhilHealth. O, di ba requirement sa OWA yan? Yung mga empleyado, mapa ikaw ay rank and file or mapa ikaw ay corp management. Ikaw ba ay kinakaltasan ng PhilHealth? Yes, kinakaltasan ka ng PhilHealth. Pero ito pa, di ba di kanina may nakita tayo dito? Pansuhol daw sa impeachment. Kaya daw nagkaroon ng ganitong hatian. Ito na raw, ito ngayon ang chismis mga kotsero. Ito ngayon ang chismis na gusto ko ikwento sa inyo. Haba ng intro ko, di ba? May nag-share. Tuloy na ba, Senator Grace po? By the way ha, alak-lak-lak din ito gaya ni Lisa Palaka. Sabi niya. Ito yung shinare niya. Style nyo, bulok. So tuloy ng impeachment, nagkahatian na kasi. Yung akap daw kasi yun. Ayun. Eto ngayon yung bagong chismis. Naalala nyo yung kwento ng PDAF? Yung impeachment kay Renato Corona? Nagkaroon ho ng chismis na nagkabayaran sa Senado para ma-impeach si Renato Corona. Yan. Eto na ngayon yung bagong chismis. Tinanggalan ng budget ang PhilHealth kasi ipapamigay sa mga senador. Ibibigay sa mga senador para i-impeach si Sara Duterte.
Yun ay bagong chismis. Sabi ko sa inyo eh. Diba? Mahirap, chismis lang to, pero mahirap hindi pansinin. Bakit? Maintriga eh. Alam niyo naman ng mga Pilipino, chismoso, machismis. So ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Na chismis. Si Bleng Blong Marcos, tsaka si Tambaluslos, binayaran na ang mga senador, mai-impeach na si Sara. Ganon talaga pagkurakot, di ba, cheese? Ganon talaga pagkurakot, di ba, Grace? Ganon eh. Ito na ho ngayon yung bagong chismis. Nagkabayaran na. Ginamit ang PhilHealth funds, paghahatian na ng mga senador. Yun. Kaya ho mga kotsero, nag-umpisa po tayo sa PhilHealth funds. Kasi yun na ho, ito na ho yung direksyon. Ito na ho yung direksyon ng kwentuhan tungkol sa pagpapatanggal kay Sara Duterte. Si PBBM daw at si Tambaluslos ay pinupondohan na yung impeachment. Kaya tinanggalan ng allotment ang PhilHealth. Kanino nang galing yung chismis? Eh di sa mga DDMs, kanino pa ba? Alam niyo ang problema nitong mga ng mga camping? Alam niyo ang problema niyo? Sabihin ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo, hindi kasi kayo creative. Hindi kayo kasing creative ng mga DDMs pagdating sa chismis. Oo. Well, okay lang naman yun kasi ang mga DDMs, trained sila ng China para magtanim ng intriga, di ba? Ang binabalikan nilang history, mga kotsero, eto, yung umamin si Jinggoy noong 2013. Sabi ni Jinggoy, 50 million for each convict for corona vote. Ito yung pinagbabasihan nila, yung kay Jinggoy. Kasi nadula siya eh. Ang sabi kasi niya, in an hour-long speech, the senator blasted Drilon for allegedly using discretionary funds to influence the impeachment proceedings against former Chief Justice Renato Corona. President Benigno Aquino III openly pushed for such conviction. Ito ngayon yung pinagbabasihan nila. Kaya ako inumpisahan ko yung kwento sa PhilHealth. Kasi ang ending natin dito, kasi ang chismis ngayon, yung PhilHealth funds ay paghahatian ng mga senador para i-convict si Sara Duterte. Alam nyo mga kotsero, kung totoo yan, di nabayaran din si Padilla, Robin Padilla. Nabayaran din si Bato de la Rosa. Nabayaran din si Bongo. Nabayaran din si Mark Villar. Nabayaran din si Cynthia Villar. Nabayaran din si Amy Marcos. Ibig sabihin mga kotsero, kung totoo yan, sila ang mga unang mag-out, hindi ang mga trolls. Bakit? Kasi mga kotsero, this is a concrete evidence that the administration is pushing for the removal of Sara Duterte from office. Hindi ba? Tagalogin ko. Kung totoo ho ito, di sana yung mga kaalyado ni Sara Duterte ang unang maglalabas nito. Bakit? Syempre, poprotektahan nila ang reyna nila. Dahil ito ay patunay na merong effort, na merong galawan ng administrasyon na tanggalin si Sara Duterte sa pwesto. At pwede silang gumawa ng pwede silang gumawa ng mga propaganda nila ngayon. Diba? Mas pasok sa kanilang propaganda. I-expose nila, maglabas sila ng mga screenshot, walang pangalan, 'di ba? Parang ginawa ni Tunying. Maglabas siya ng screenshot, walang pangalan, walang pangalan. Sabihin ni Bato de la Rosa, si Bato de la Rosa napakadaldal nun eh. Sabihin ni Bato de la Rosa, nakakuha ako ng text galing sa isang highly placed source. Mahilig siya sa ganun eh. Sa mga A1 source, highly placed source, etc. Nakakuha ako ng screenshot sa isang highly placed source. Nababayaran daw ang mga senador para i-convict si Sara Duterte ng impeachment. Napakawalang hiya talaga ng Marcos administration. Ganyan-ganyan. O di pare-pareho sila nagsasalita ngayon. Si Bato, si Padilla, si Bongo, Amy Marcos, 2 Villar, 6. Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada rin kasama. Kung totoo yan. Kaso mo wala. So obvious na intriga. Tanim intriga. Pero dahil tanim intriga, galing din sa sarili nilang kampo. Hindi ba? Tanim nila yan di sa kanila din manggagaling yung intriga. Kaso mo, dahil sa kampo nila galing yung intriga, yung kampo din nila ang magdedebang. Tapos biglang nagka-idea sila sa akin, no? Biglang nagsalita lahat ng mga biglang gumawa ng kwento yung mga pro Duterte senators, no? Yan ba sabi ni nung Coach Jarrett na yan, ha? Yan ba yung sabi na, di kami natin? Nagka-idea bigla, no? Kasalanan ko pa. Bad trip. Tanim intriga ba? Di gawin natin totoo yung intriga.
Bad trip yun, no? Pag ginawa nila yun. O at least malalaman nyo na. Sasagot lang natin doon. Narinig nyo lang sa akin yun eh. Ilaglag na natin yung idea nila ngayon pa lang. So, yun. Ang weird eh. Ang weird kasi no propaganda eh. Sila mismo, yung propaganda nila, it defeats their own purpose. Alam nyo mga kotsero, sa akin, magiging malinaw ako sa dalawang bagay. Unang bagay, ayoko ho ng dole out. Hindi ho ako pabor sa dole out. So, I'll make one thing clear. Ayoko ng AKAP, ayoko ng AX, ayoko ng tupad. Kung pwede lang tanggalin lahat yan, tanggalin na. Tapos yung dole out, reserbahin na lang natin sa mga taong nasalanta. 26 billion. Malamang sa malamang, yung 26 billion na yan, mapapakinabangan yan ngayon ng mga nandoon sa may kanlaon. Ang laking halaga nun, 26 billion. Ireserba na lang doon, 'di ba? Sa mga totoong nasalanta. Number 2, what was done before cannot be done again. Kung nagawa po dati na gamitin ang pondo ng bansa para i-impeach ang isang Chief Justice, hindi na mahuulit yun. Alam niyo kung bakit? Hindi naman si Pinoy nakaupo eh.